tayo po ay pinalad sabagat makakausap po natin ang dati pong kalihim ng Department of Public Works and Highways sa katawan po ni Secretary Rogelio Babe Singson. Secretary, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, Secretary. Yeah, magandang hapon, magandang tanghali. Opo. Salamat. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin po dito sa Impilan. Sec, kayo po ba ay nakonsulta na po? Kasi sinasabi ho kahapon ni Secretary Vince Dizon, siya po na bagong DPWH Secretary, kasama po niya kayo sa kasama po kayo sa mga kukonsultahin po niya. Nakausap na ho ba kayo? Yeah, ever since naman noong pang nasa DOTR siya, nag-uusap na kami tungkol mga right of way, doon sa mga projects nila. So hanggang ngayon, until immediately after his appointment, nag-usap na kami and may mga kasunod pa. Alright. So, saan po natin yung mga susunod po na yan. Pero of course, dito po tayo sa mainit pong issue. Of course, yung flood control projects. Pero palalim na po ng palalim, Secretary Singson, ang issue pong ito at meron na pong humantong na po tayo doon sa sibakan, sa tanggalan po, sa serbisyo ng ilang po mga opisyal, lalo po dyan sa DPWH. Matanong nga ho namin kayo, Secretary, sa inyo ho ba nung panahon po ninyo, nung Aquino administration, paano ho bang ginawa po ninyo noon? At tila na team ang, of course, batid naman natin, it's an open secret naman po, pag sinabi pong DPWH, talagang balot po, ika nga, ng korupsyon. Paano ho bang ginawa niyong paraan, Secretary Singson? Well, malaking bagay yung suporta ng Pangulo. No? So, kwento ko din kay Vince, pagpasok ko dyan, I had to replace, if I can remember right, mga numbers, mga 20% ng personnel, I had to either retire, separate, or give them early retirement. Kasi alam naman natin lalong-lalo na sa sitwasyon na ngayon. May paper trail, sinong district engineer, sinong member ng Bids and Awards Committee, sino nag-inspeksyon, sinong final payment, sino nakapirma dyan. Ang liwaliwanag naman kung sino yung mga involved. Doon lang sa 15 contractors na binanggit ni Pangulo. Alright. So doon sa 15, kasi actually, ano pa yan? Meron pang ibang mga contractors din, di ho ba, Secretary? Opo. Yung doon ho ba sa, of course, sa bidding, may ano din po kayo, may, kasi ang laki ho ngayon Secretary, ng pondo pong pinag-usapan. Yes. Alos, tama, no? More than ₱500 billion ang pinag-uusapan po natin. At dito po sa isinasagawa pong investigasyon ng Kongreso, Senate and House, though ang sinasabi ng iba na dapat yan talaga ang silipin talaga diyan, yung doon ngayon sa insertions na sinasabi nila, yun ang pinag-uugatan. Kayo ho ba, Secretary, sa panahon nyo, paano po ninyo nagawa yun? Zero. Opo. Paano po ninyo nagawa? Bawal ang insertion. Sinabi ko sa mga kongresista, ito lang yung mga programa na projects na pwede kong puntahan o pondohan. National roads and bridges, may flood control but under our direct supervision because it is part of a master plan. Pangatlo, yung convergence program. No? At pang-apat, yung identified critical local projects. No? So yun lang, sabi ko sa kanila, magsingit kayo dyan, maglagay kayo ng insertions, kahit nandyan, hindi ko pagagawa. Opo. Sec, with due respect to former Secretary Manny Bonoan, sa inyong palagay, no, opinion nyo po, saan hong parte, saan po banda ng pangangasiwa maaring nagkulang, o let's say, medyo hindi po natutukan ni former Secretary Bonoan? I think DPWH lost control over the insertions. Kasi hindi na lang yung insertions na dagdag. No? Kasi maliwanag nung una kong tinitignan, yung sinabmit na NEP, halimbawa itong 2025, 900 billion naging 1.1. So maliwanag na may dinagdag na 200 billion.
Pero nung nag-usap kami ni Secretary Manny, sabi niya, hindi lang yan. Tinanggalan pa kami doon sa regular program na sinabmit namin sa NEP ng mga 250 billion. So lumabas, 450 bale yung projects na in-insert coming from lower house at saka Senado. Opo. Kayo ho ba sa inyo pong pag-upo noon, gaano ho ba kalaki ang pondo po sa flood control? Para po ma-compare po lang natin. Over my 5 years, ang computation ko, mga 180 billion lang. 180 bilang. At ngayon, isang taon, 300 billion. Opo. Lunod talaga, lunod. O yun, opo. Pero meron din ho ba kayong mga nasilip ho na mga kahina-hinalang projects, let's say, substandard or ghost projects, Secretary? In terms of ghost, wala. No? Kasi, as I said, no, identified lahat yung projects. Talagang hinihimay ko yon, no? In fact, pagka sa mga discussions sa lower house dati, pag magtatanong sila, manghihingi sila ng ganito, meron akong information at my command, no, nasa aking iPad kung gaano kahaba yung national road doon o gaano kahaba yung ilog doon. Ba't isasagutin ko agad sila, ba't ganyan kalaki yung hinihingi mo? Yung sa jurisdiction mo, ganit ilang kilometro lang yan. No? Opo. So, tsaka may unit cost kami parati. Hindi pwede yung magkatabing distrito, evaporation ng simento from one district to another. Alright. Dati we had always yung tinatawag na DUPA, unit cost analysis. Oh, okay. Opo. So, standard naman yan, yung kilometro, gaano kapal. Pati flood control, meron talagang unit pricing. Detalyado talaga. Oo. Opo. Secretary, dahil po sa isinasagawa pong investigasyon ng dalawa pong kapulungan, though sa Senate may tutuloy ang hearing by Monday, sa tingin ho ninyo, saan ko hahantong po itong investigasyon po ng Senado at Kamara considering na merong ilang pong mambabatas na idinadawit po rito? Maliwanag naman yan. Sino ba nag-insert yan? Yun. May paper trail nga. Na-identify na natin. Identified na rin nila SecBits. Saan-saan yung distritong may insertions. Kitang-kita mo naman. Iko-kumpara mo saan yung flood mapping ng Project NOAA. May listahan pa eh. May listahan per province. Hindi man ata, it's skewed. Ibig sabihin, kung saan nag-focus ng pondo, hindi naman flood-prone area yun. Alright. Kayo ho ba ay pabor, I think, malamang nakausap na rin ho marahil kayo, no? Meron pong itatatag na independent body or independent commission. Are you open po for mapabilang din po kung aalukin po dito po sa independent commission na ito? Ang problema, galing ako sa DPWH. Sabihin lang, may mga kaibigan niya, ganito ganyan, may pro-protectionan. Dapat talagang independent. Hindi konektado sa DPWH, hindi rin galing, halimbawa, hindi rin of recent years galing sa COA. Hindi politiko? Hindi. At saka ako, ang maglalagay ko dyan, babaeng matatapang. Babaeng matapang. Parang may clue na ako, Secretary. Parang alam ko na yan. Pero you're open to give your insights naman po. Of course, kukonsultahin. I'm open naman. Wag na lang. Kasi sabi mo nga, nung dumati ako dyan, top 3 parati yung most corrupt, either DPWH, Customs, o PNP. Yan lang naman naglalabas. Opo. Pero naalis kami. Napalitan kami ng iba. So, yun. But as I said, insider ako eh. Marami pa akong na-promote dyan. Baka mamaya, sabihin lang, hindi tinanggal si ganito dahil siya nag-promote sa district. Sabihin tao mo. Ganun. But to me, basic, hindi ako nagpasok ng tao ko. Galing lahat sa loob ang promotion. Ayun. Plantilla. Alright. Opo. So, ano po ang may papayo nyo ngayon sa ating, of course, sa ating po mga kababayan and dun naman sa ating mga opisyal, kay Secretary Dizon at sa iba pa hong mga stakeholders
Ngayon pong palalim po ng palalim, ito pong investigasyon po na ito and of course itong issue po na ito. Isa lang ang pakiusap ko sa taong bayan. Meron tayong tinatawag na Citizens Participatory Audit na opisina na tinatag ni Pangulong Noynoy noong 2012. Meron yan, Citizens Participatory Audit. Ngayon, may maliit na opisina yan sa DBM. Okay? Talagang dapat yung mamamayan makialam. Kaya nangyari ito, walang pakialam. Harap-harapan sa lugar mo, distrito mo, tinatapunan na pala ng flood control na walang kakwenta-kwenta. Bale, wala lang, normal lang. Di magdusa kayo ngayon. Ako noon, ini-involve ko yung community leaders. Sabi ko sa kanila, bantayan nyo yung mga projects namin. Tulungan nyo kami mag-monitor. Dahil pag sa laula yan, kayo magdudusa. Pag maayos yan, kayo makikinabang. Ganun lang. Ngayon, wala. Pinabayaan. Kaya nangyari yan. Dati, nung nasa UP ako, konting ganyan lang. Tambak na kami sa Commonwealth. Hindi na madadaanan yan. Sa protesta. Alright. Nako. Marami-rami pa tayong pag-uusapan, Secretary. Mahaba-haba pa. Malamang ay tingnan natin kung anong kahantungan itong kabanatang ito sa ating pong bansa. I keep repeating, we have lost our civic mindedness. Hindi na tayo kada election sila pa din ang binoboto. That's the saddest part. Yun na nga, because we've accepted this, we've kept quiet. All right. Diba? Opo. Nako. Nakakalungkot. Nako, sige po, Secretary, marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang hapon po. Salamat. Salamat po, ingat po kayo. Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Balitang Bayan.